Magandang araw mga bata, kumusta kayo? At narito na tayo sa ating ikalawang quarter para sa ating aralin sa Araling Panlipunan para sa ikaapat na baitang at tayo ay nasa ating unang linggo na. At ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay katangiang heograpikal bilang batayan sa paglinang ng yaman ng bansa. At narito yung ating layunin para sa linggong ito. Natutukoy ang mga pinagkukunang yamang matatagpuan sa bansa, naibigay ang iba't ibang pinagkukunang yaman ng bansa, naiisa-isa ang mga biyaya ng mga likas na yaman ng bansa at naiugnay ang mga yaman ng bansa sa epekto nito sa tao at sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Handa ka na bang matuto? So simulan na natin ito sa ating unang araw. Ang mga likas na yaman ng bansa tulad ng lupa, tubig, gubat at mga mineral ay may malaking pakinabang pang-ekonomiko sa buhay ng mamamayan at bansa. Ang mga ito ay may tuturing na mahalagang salik upang makamit ng bansa ang kaunlaran nito. Ang ating bansa ay pinagpala sa pagkakaroon nito ng masaganang likas na yaman kung kaya't madaling natutugunan ang mga pangangailangan ng tao. Kung babalikan natin ang kasaysayan, malalaman natin na 'di ba, bago pa tayo sakupin ng mga Kastila ay napakarami ng nandarayuhan sa ating bansa. Bakit? Sapagkat ang ating bansa ay napakayaman sa likas na yaman. No, yung ating mga yamang tubig, yamang lupa, yamang mineral, talaga namang lalo na meron pa tayong mayaman din tayo sa mga spices na kung saan ito yung kanilang binabalik-balikan sapagkat nung unang panahon hindi pa ganun karami no, yung mga pampalasa kaya talagang pumupunta sila dito hanggang sa dito na sila nanirahan para sapagkat ang ating bansa ay talagang sagana sa likas yaman. Kaya naman halos natutugunan ng mga ito ang pangangailangan ng tao. Ang bawat rehiyon sa bansa ay may natatanging mga produktong maipagmamalaki. Natuklasan mo rin na malaki ang kaugnayan ng pisikal na kapaligiran sa uri ng pamumuhay ng tao. Ang mga taong naninirahan malapit sa mga anyong tubig ay namumuhay ayon sa mga produktong nakukuha mula dito gaya ng pangingisda. Ang mga taong nasa kapatagan naman ay namumuhay sa pamamagitan ng pagsasaka o pagsasaka at mga nasa kabundukan naman ay sa pamamagitan ng pagtotroso at pagmimina. Ibig sabihin, iniaangkop ng mga tao yung kanilang kabuhayan batay kung saan sila nakatira. Kung ang mga ating kababayan ay nakatira malapit sa mga tabing dagat, so syempre ang kanilang pangunahing kabuhayan doon ay pangingisda at iba pang may kaugnayan dito. At kung tayo naman ay nakatira sa mga kapatagan, ang isa sa mga pangunahing paraan ng pamumuhay dito ay yung pagsasaka at iba pang pagtatanim ng mga gulay at prutas at mga halaman na para matugunan din yung pangangailangan ng ating mga kababayan. At kung tayo naman ay nakatira malapit sa mga kabundukan, isa sa mga uri ng pamumuhay at pangkabuhayan na ating ginagawa doon ay ang pagtotroso at pagmimina. So tayo rin ay may 4 na klase ng klima ayon sa distribusyon. So ang ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang kanyang heograpiya ay natatangi dahil sa ito ay isang arkipelago na binubuo ng humigit kumulang na 7,000 na malalaki at maliliit na pulo. Dahil dito hindi makakailang ang bansa ay mayaman patungkol sa mga anyong kalupaan at katubigan. Bukod pa dito, kung ating titignan ang ating mapa at globo, ang Pilipinas ay tropical na rehiyon na nakakaranas ng 4 na klase ng klima ayon sa distribusyon. Ang unang uri ay ang maulan sa mga buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre at tuyo naman mula Disyembre hanggang Mayo. So gaya ng mga lugar sa kanlurang Luzon, Mindoro, Palawan, Panay at Negros. Ang ikalawang uri naman ay ang tag-ulan mula Disyembre hanggang Pebrero, halos walang tag-init at ang pinakamaulang buwan ay mula Nobyembre hanggang Enero. Gaya ng mga lugar sa Catanduanes,
Sorsogon, Silangang Albay, Silangang Luzon or Silangang Quezon, Leyte at Silangang Mindoro. Ang ikatlong uri naman ay ang tag-init mula Nobyembre hanggang Abril at tag-ulan ang natitirang buwan, gaya ng mga lugar sa lambak ng Cagayan, silangan ng Mountain Province, Masbate at Timog, Quezon. At ang ikaapat na uri ay tag-ulan, halos buong taon na laging dinadalaw ng pag-ulan, gaya ng mga lugar sa Batanes, Hilagang at Silangang Luzon, Timog Kanlurang Camarines Sur, Albay, Marinduque at Kanlurang Leyte at Bohol. So ito yung ating apat na uri ng klima ayon sa distribusyon. At para naman sa ating ikalawang araw, so tatalakayin naman natin ang kaugnayan ng ating heograpiya at ang kabuhayan. Ang agrikultura ay isang agham, sining at gawain ng pagpoproduce ng pagkain at mga produkto mula sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Dahil sa lawak at dami ng lupain ng bansa, mula sa pagiging arkipelago nito, nabibilang ang Pilipinas bilang bansang agrikultural. Ang heograpiya ay nagbibigay ng konteksto para sa pag-unawa sa kabuhayan. Ang mga pisikal na katangian ng daigdig pati na rin ng mga tao na naninirahan dito ay nakakaapekto sa mga paraan kung paano ginagamit ng mga tao ang likas na yaman at kung paano umuunlad ang kanilang ekonomiya. Ang Pilipinas ay isang bansang tropikal na mayaman sa mga likas na yaman tulad ng kagubatan, mineral at tubig. Ang lokasyon nito sa Timog Silangang Asya ay nakakatulong sa pag-unlad ng turismo at kalakalan. Ang malaking populasyon ng Pilipinas ay nagbibigay ng lakas paggawa para sa iba't ibang industriya. Gayunpaman, ang bansa ay nahaharap sa mga hamon tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, at natural na kalamidad. So, syempre, sa isang bansa gaya ng Pilipinas, meron tayo syempreng mga kalakasan at kahinaan, hindi ba? Tunay na tayo ay bansang arkipelago at napakayaman natin sa mga likas na yaman. Subalit, hindi pa rin maikakaila na sa panahon natin ngayon, napakarami pa rin ang walang trabaho at lagana pa rin ang kahirapan. Ito ay dahil din sa iba't ibang mga kalamidad din na ating nararanasan. Oo nga, nasagana tayo sa mga likas na yaman, pero sagana rin tayo sa mga ulan, hindi ba? Sa mga bagyo. Dumaranas din tayo ng mga matinding mga tag-init dahil dulot na rin ng pagbabago ng klima. At ang mga yon ay nakakadagdag sa suliranin ng ating bansa, lalong-lalo na may kinalaman sa ating kabuhayan. Dahil halimbawa sa panahon ng El Nino, yung sobra-sobra yung init, ay apektado yung ating mga magsasaka sapagkat tuyot na tuyot ang lupa sa mga panahong ito. At kapag naman sa mga panahon na sunod-sunod ang dating sa atin ng bagyo, apektado pa rin sila sapagkat hindi sila makapagtanim ng maayos o kaya naman aanihin na lang nila yung mga tanim nila, halimbawa yung mga palay, aanihin na lang, ay nasasalanta pa ng bagyo. Kaya naman ang mga ito ay nagdudulot din, nakakadagdag din sa suliranin ng ating bansa. So gayon din, nagiging hamon din yung mabilis na paglobo ng ating populasyon. Kung kaya dumarami ang ating mga populasyon pero hindi agad yan nakakahanap. Siyempre, pag madami ang populasyon, bata yung ating populasyon. Mas marami sa ating mga kababayan ang nasa edad na 0 hanggang 18 taong gulang o 20 kaysa sa ating mga manggagawa. Kaya naman, na isa rin ito sa nagiging mga sali kung bakit lumalaganap at hindi pa rin tayo nakakawala, no? So sa tanikala ng kahirapan. Okay, para sa atin namang ikatlong araw, ang atin namang tatalakayin ay ang heograpiya at kapaligiran. So kanina, ano ba yung
ugnayan ng ating heograpiya at sa ating kabuhayan, no? Yung mga nagiging trabaho natin. Ngayon naman ay yung kaugnayan ng heograpiya sa ating kapaligiran. So bukod sa hanap buhay at pagkakakitaang negosyo, ang relasyon ng heograpiya at katangiang pisikal ng bansa sa kapaligiran. Sa pinakasimpleng konsepto, ang kapaligiran ay tumutukoy sa mga bagay na makikita sa ating paligid. Ito ay maaring tumutukoy sa ating tahanan, labas ng bahay, mga paaralan at mga establishmento. Bukod dito, hindi rin maikakaila na ito ay tumutukoy sa kabuuan ng mga buhay ng lahat ng mga organismo dito sa mundo. So, ibig sabihin, pag sinabing kapaligiran, ito yung mga nakikita natin sa ating paligid at sisimulan yan sa loob ng tahanan hanggang sa makalabas na sa komunidad, pamayanan at sa iba pang lugar. So ito yung mga ugnayan, yung kaugnayan ng heograpiya sa kapaligiran. So halimbawa sa lupain, ang mga katangiang lupa tulad ng mga bundok, kapatagan at ilog ay nakakaapekto sa kapaligiran ng isang lugar. Halimbawa, ang mga bundok ay nakakaapekto sa daloy ng hangin at tubig, samantalang ang mga kapatagan naman ay nagbibigay ng lugar para sa agrikultura. Sa larangan naman ng mga likas na yaman, ang mga likas na yaman tulad ng mineral, kagubatan at tubig ay mahalaga sa kapaligiran at sa ekonomiya. Ang paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng heograpiya at kapaligiran. Sa pagbabago ng klima, ang pagbabago ng klima ay isang pandaigdigang problema na nakakaapekto sa kapaligiran at sa mga tao. Ang heograpiya ay mahalaga sa pag-aaral ng mga epekto ng pagbabago ng klima at ang pagbuo ng mga solusyon upang mabawasan ang mga ito. So gaya na lang ng mga naririnig natin, hindi ba? Na yung mga lugar na hindi naman binabaha, bigla-bigla na lang silang binabaha. At halimbawa, panahon ng tag-ulan, pero napaka-alinsangan ng panahon, napakainit. Halimbawa, ngayon na lamang na panahon ng sunod-sunod na yung pasok ng mga bagyo, pero may mga araw na hindi mo maipaliwanag yung tindi ng init na ating nararamdaman. Lalo na kapag dumating na talaga yung panahon ng tag-init na kung saan pumapalo talaga na sa mahigit na 40 degree yung init, yung Celsius na yung temperatura ng ating kapaligiran. Samantalang dati, pag sinabi nating tag-init, nasa pumapalo lang siya ng mga 35, 36, napakainit na nun. Ngayon talagang nagkakansela na tayo ng klase dahil sa tindi ng init ng panahon. So nagbabago na talaga yung ating klima. So ito na yung epekto na ng climate change natin na tinatawag. Isa pa ay ang polusyon. Ang polusyon ay isang pangunahing banta sa kapaligiran. So kasabay ng pagbabago ng ating klima, ito rin ay bunga din ng matinding polusyon sa paligid. So polusyon sa hangin, polusyon sa tubig, polusyon sa lupa, polusyon sa ingay, at polusyon din sa plastic. Yan. Dumadami na ng parami yung mga polusyon natin. So ito ay isang pangunahing banta nga sa ating kapaligiran at ang heograpiya ay nakakatulong upang maunawaan kung paano kumakalat ang polusyon at kung paano ito nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para naman sa ating ika-4 na araw, atin namang tatalakayin ang ugnayan naman ng heograpiya at ng ating kultura. Bilang ito ay sumasalamin sa kabuuan ng pagkabansa ng Pilipinas, saan ka man lupalop makarating sa ating bansa at kung anuman ang mararamdaman mong temperatura, ang kultura ay maaninag kailanman. Sa mga tradisyon, paniniwala, batas, musika, sayaw at iba pang aspekto, tiyak na tiyak ang impluwensya ng kultura sa katangiang pisikal ng isang bansa. Ang lokasyon ay may mahalagang papel sa pag-unawa ng kultura dahil ang mga tao na nakatira sa iba't ibang isla ay maaring may iba't ibang kultura kumpara sa mga nakatira sa kalupaan.
Ang klima ay nakakaapekto rin sa pananaw ng isang lugar dahil ang mga tao na nakatira sa mga tropikal na klima ay maaaring magkaroon ng ibang pananaw sa klima. Ang mga lugar ng trabaho at mga pagpipilian sa pagkain ay nakakaapekto rin sa kultura dahil ang mga tao na nakatira sa mga lugar na kilala sa kanilang trabaho ay maaaring magkaroon ng ibang kultura kumpara sa mga wala nito. Ang migrasyon ay nakakaapekto rin sa kultura dahil ang mga imigrante ay maaaring magdala ng iba't ibang kultura sa iba't ibang bansa. So gaya na lamang na nangyari sa ating bansa, hindi ba? Kumbaga, mula sinauna pa, no? Sinaunang panahon pa na nagsimula yung pandarayuhan, no? Yung migrasyon, yung mula sa iba't ibang mga mamamayan mula sa ating mga karatig bansa ay nagsimula silang pumunta dito sa ating bansa at yung iba ay nanatili na at dito na talaga nanirahan. So yung mga iba't iba nilang kultura ay nakakaapekto din no sa atin sapagkat maari natin itong makasanayan. Gaya na lamang nung tayo ay sinakop ng iba't ibang mananakop natin mula sa panahon ng Espanyol at Amerikano at mga Hapon. So ibig sabihin pinakamatindi sa atin ay impluwensya ng mga Espanyol sapagkat tayo ay kanilang nasakop ng mahigit sa 300 taon. Kaya naman yung impluwensya ng kanilang kultura ay masasalamin sa ating kultura sapagkat nadala nila no yung kanilang kultura, pinakilala nila yung kultura nila sa atin at binura nila yung ating mga nakasanayan bago pa sila dumating. Kaya talagang malaki rin ang epekto talaga ng migrasyon at yung naging pananakop sa atin ng ibang bansa sapagkat naapektuhan nila yung ating kultura. At ang pag-unawa sa mga aspektong ito ay mahalaga para sa pagtugon sa mga pandaigdigang problema at pagbuo ng mga estratehiya na makakatulong sa atin na maunawaan at pahalagahan ang iba't ibang kultura. So narito na at nariyan na yung ating aralin para sa unang linggo ng Araling Panlipunan para sa ika-4 na baitang para sa quarter 2. Nawa ay naunawaan mo no yung ating aralin, yung ugnayan ng heograpiya sa ating kabuhayan, sa kapaligiran at sa kultura at yung ating mga yaman ng ating bansa, yung mga likas na yaman. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating video lesson para sa linggong ito. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo para sa ating susunod na aralin para sa Araling Panlipunan 4. Ako si Teacher Aisa, maraming salamat at paalam!